So yun mga kabatang yun at magandang umaga sa inyo lahat. Yun at may pupuntahan din sa bukid namin. Bibisitahin ko ang sagingan at saka yung nyugan. Yan at isasarado ko muna yung aming tindahan. At yan at musto po kayo. Yun. So, kung bago pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na po kayo. At ito ang buhay ko dito sa Mindanao. Talagang makikita nyo mga ginagawa ko dito araw-araw at ating ibablog natin yan. Sa awa ng Diyos ay malaking tulong ito sa aming pamilya, yung pag-vlog. Sana isuportahan nyo lagi ako sa mga vlog namin dito at sana nasiyahan kayo sa aming mga vlog. So yun at aking inilalak ang pinto ng tindahan yun at bubuksan ko na yung gate para makalabas na yung aking tricycle. So yun at sana balang araw makabili naman tayo ng 4 wheels mga kabatang. So yun at sakay na po tayo. Maraming salamat sa aking videographer, ang aking asawa na supportive sa pag-vlog. So yun, pupunta na po tayo ng bukid mga kabatang. At babaybay natin itong kahabaan itong daan ito. Napakaganda naman ng daan mga kabatang. Talagang kasarap maniho dito. Sobrang ganda ng daan. Talagang na-miss ako dito sa Mindanao. So yun, at dito na ako daan. Ako nagmamaniho niyan. So yun, tuwid na tuwid ang daan niyan mga kabatang. So yun, panoorin niyo po itong haba ng highway hanggang makapunta kami ng bukid. Yun. So yun mga kabatang at yan, shoutout kay ate. So yun, at ako nandito na tayo sa may bukid. Yan, ang sagingan po namin at saka ang nyugan. So napakasaya ko at napuntahan ko ulit itong aming lupang ito. Talagang, may kwento ko sa inyo, talagang kami walang kalupa-lupa. At talagang sa awa ng Diyos, talagang nagkamero kami ng lupa. Mahalawak din po ito. Malawak din po itong lupang ito. Talagang malaki din po kinikita namin dito sa nyog at saka saging. Ayos din ang benta ng saging at saka nyog. So yun, nakakita kong papaya at nalis ko yung mga dahon-dahon ng saging, dahon ng papaya at nilinis. So yan, bibisitahin ko kung may mga malalaking saging na, umihinog pa, kung umihinog na. Yan at medyo masukal at talagang ito pinupunta lang ng asawa ko at titingnan lang ako may saging o kung may harvest na nyog dahil yan ka-harvest lang po nung nakaraang buwan ng nyog eh. So yun, nakakita po ako ng saging hinog na at ate susundutin yan. Ganyan po ang pagguho ng saging dito at matataas nga ang saging. Sobrang lalaki ng saging dito, tataas at talagang yan ating susundutin mga kabatang. Tuntua naman ako at hinog na yung saging. Yan. Susundutin natin yan, susundutin. Ang dami ng hinog. May kain na rin yan siguro ng daga. Talagang napapakasaya ko niyan mga kabatang kapag nag-harvest. Ka-harvest pa daw lang yan ng mga saging ay noon eh. Nung dati nung nag-vlog ako dito, ng mga nakakarampang mga 6 na taon, ang dami kong nakuhang saging diyan. Siyam na buwig. Siyam na ako ng saging. Talagang punong-puno ang tricycle namin. At yan, at hihilahin ko na yan para bumaba. Ganyan lang naman ang pagkuha ng saging.
Dito, natutunan ko rin sa aking asawa. Yan, hilahin ko na at babagsak na yan. Oh, yun. Ganun lang. Oh, hinog na hinog na. Yan ko na eh. Ang laki na saging mga kabatang. Ang laki na saging. Oh, grabe naman yun. Tuntua ko niyan. Tabas-tabas ko niyan. Talagang ako'y masang-masa. Dati walang-wala talaga kami noon eh. Pagdating ko ng Mindanao dyan, talagang walang-wala kami. Bahay, lupa, wala kami niyan. Sa tulong namin mag-asawa ay talagang nakadika kami ng ganyang lupa. So yung mga kabatang, ito po ay isang bukid pa lang namin at may pupuntahan pa tayong malapit sa bahay namin, sa likod ng bahay namin. Medyo maluwang-luwang din po yun. Tsaka doon sa kabila pa, bali dalawa pang bibisitahin nating nabili namin lupa. Bali ito itong una. Tatlo po nabili namin yung mga lupang yun eh. Hindi ko pa matandaan kung anong mga sukat na ano na eh. Pero ayos po yan, malawak-lawak din po yan. So yun, at pagkaputol ng saging ay nakuha natin ang buweg, hindi tatabasin natin yung puno para maitumba. So yun, at yan eh, kukuhanin ko yung ubod niyan. Dadalhin natin sa bahay at papatukan natin sa pato. Yung ubod niyan. Kakarga natin sa tricycle. Talagang gustong-gusto po yun ng pataw mga kabatang, yung ubod ng saging. Talagang yun tipid sa pagkain ang sa pataw. Kasi hindi po masilan ang pataw sa pagkain, kahit anong kangkong, kahit anong ibigay mo kinakain. Yun, tatalopan ko lang para madaling yung lumabas yung ubod niya. Yun ang gustong-gusto ng pataw. Yan, may mga bago din tayo kami mga nyug-nyug dyan eh. At dadalhin ko na yan sa tricycle para maya-maya alis na agad kami. Mamaya babalikan ko yung saging na yan. Maghahanap pa kami ng buko ng nyug. Dahil kami mamaya ilalawak namin sa Makapuno. Makapuno buko salad yata ang asawa ko. Yun, shoutout kay ate, yan. Sa mga kapitbahay namin. Medyo malayo, yan, habol ang asawa ko dyan sa pagbibideo. Yun, at para mamaya aalis na lang, ikakarga na lang natin. Ayun, baba muna natin diyan sa baba. Mamaya natin ikakarga pag tapos na kung may makakahanap pa tayo saging. Kasi kaharvest lang yung mga saging na yung mga kabatang eh. Kaya yan pala ang i-harvest namin. Itinira doon ng asawa ko para pag uwi ko may matiba ako. At itinira talaga mismo. Kaya nahinog na. So, dala-dala ko na. Mabigat po yan. Laki. Mabigat po yung saging. Lalaki pa ng saging. Kung yun. At talagang ganito. Buhay-bukid. Pag ako dati noon sa Batangas, ganyan din ang trabaho ko. Sa bukid din. Pero yung mga ganyan, kakunti ang saging namin. Pero dito yung nabili namin lupa, may nyugan at sagingan pa. Kaya napakaswerte namin nakabili ng ganyang lupa. Sa susunod, pupunta natin yung dalawa pang lupain na aming nabili. Sa susunod natin vlog. So, maghahanap po tayo dito ng mga puso ng saging kung meron, may gulay. Para nakita doon asawa ko ng puso ng saging dito. Grabe. Yan ang masarap na gulay. Tapos igisa mo lang siya, sa kamates. Ang puso ng saging. Tapos yan. Sibuyas bawang, ayos na. Tapos lagyan mo malunggay. Kahusay na. Pag ako may gagawin pa diyan at malinisan ko rin, tatamnan ko rin mga kalabasa. Dahil ang kalabasa ay madaling itanim yan eh. Basta ang puno ay walang mga damo. Abunuhan, ayos na diyan ang kalabasa. So nakakita tayo ng puso nga na saging. Isa, pang gulay natin. Yung, hindi pa masundot. Grabe. Mahirapan din yan ay. Walang kawit. Walang kawit ang kwan. Yung amin ko, sinusundot lang namin. Yung sasaging. So, pagtsagaan nyo muna ang video natin yan. Oh my God! Dito tayong comedy. Yun. Tatanggal din natin yan. Tsaka. Exercise din yan mga kabatang. Yung mga pagsundot-sundot na yan. Pangpangalay din ng braso yan. Maganda din sa katawan yan. Ako ngay pawis na pawis dyan. Balot na balot. Kasi pag ako napunta ng bukay, talagang ganyan. Sabi nga again, ang style ni kung kilala nyo si Elias TV, yung sikat na sikat nga, yung kalumad band yun eh. Yan ang sikat na sikat, ganyan ang suot niya.
ako nakapingay. Yun, nakuha na natin ang puso ng saging. So yun, nakakita pa ako din ng itinanim ko pa noong kanamang 2 taon na. Eh, namatay na din at ito ay bagong suloy na ng mga kunoon. Yung bagong tanim namin ng asawa ko na niyog at aking nilabasan para mawala yung mga damo. At after 10 years baka mamunga na yan. Yung mga niyog na yan, malalaki pa naman ang bunga ng niyog. Ang lalawak dito ng lupa mga kabatang, talagang nahanga talaga ako. Kaya swerte talaga makakabili kayo ng lupa. Magandang investment talaga lupa. Talagang after 10 years, kung kayo hindi nyo mga kailangang bumili ng sasakyan, sa amin lang ibili nyo muna ng lupa. Kasi ang lupa, tumataas yan kada taon. Ang sasakyan, kung hindi nyo naman paanong gamitin, after 10 years, luma na yan. Kung mahina ang inyong maintain yan, masisira agad. Ang lupa, bumagyo, umulan, lupa, at tataas ang presyo niyan. Talagang lalo pa niyan, mabubuhay ka na dyan sa saging at nyog. Malaking na ibenta. So yun, tinahalabasan ko muna yung tatamnan ko ng kakawate. Yung pinaka niya, yung hangganan ng aming lupa. Yung tatapat ko sa patuto ng lupa para yung wala nang kumbaga ito ang nagsisilbing yun hangganan ng aming lupa. May patuto naman po yan At yan yan halabasan ko muna. Yan, nakapagtanim na rin pa ako dyan ng kakawate. Naitusok ko na. Madali namang mabuhay yung kakawate. Pag naitusok, tilusan mo yung dulot, itaktak mo sa lupa ng malalim-lalim, ayos na. Mabuhay na yung kakawate. Tawag sa amin dyan sa Batangas, kakawate yun. Nakarami na 2, 4, 6. Nakaalam na akong katatanim. Kaya madali lang mabuhay yan. Agad, tingnan nyo naman mga kabatang yung madaming nyog. Yan, yung kabilang yan, taniman ng mais. Mais ay tinatanim dyan. At yan nga po, ako'y nauhaw na at ako'y magkukuha nga ng bukot. Ilalako ko na sa makapuno. Umakyat na ako, sinubukan kong umakyat. Mababa lang naman yan At yan ay kukuhanin natin. Talagang sinubukan ko, hirap umakyat kasi mabigat ng katawan ko. Dati noon nakakakita ko kahit mataas Ngayon hindi na. Talagang ngalay na ngalay na ako dyan, pinili ko lang umakyat. Pero may baitang naman yan, tawag may baitang para may hagdan. Yun, tinamaan pa nga yung hita. So yun, ako'y uhaw na nga at titingnan natin kung maganda ang laman nito. Talagang masarap ang tubig niyan. Yan mga tubig niyan gamot din sa mga kidney stone, pampalinis ng toxin sa katawan, yung tubig ng nyog. Napakaganda sa katawan niyan. Sabi nga, pag yung gawa ng Panginoon ay kainin nyo. Yung gawa ng tao ay talagang may chemical yan. Pero pag gawa ng kalikasan, gawa ng Diyos yung gawa niya ay talagang maganda sa katawan niyan. At ako'y sarap na sarap dyan uminom ng tubig. Gawa ng tamais. Uhaw na ko niyan. Dito lang nakakainom talaga ng maraming tubig, tsaka yung mga ganyang buko juice. Sa Taiwan, kaunti lang na inom kong tubig. Nakakainom din ng marami, di pa kaya tag-araw, pero lalo nung malamig, hindi ako masyadong makainom maraming tubig. Ngayon dito, puro lagi inom ng tubig kasi gawa ng mainit nga, laging pawis. So yan, at yan nakuha namin buko. Dadalhin ko na yan. Ang iba dinala ng asawa ko. Yan, ginawa ko ng ganyan para madaling madala. Nadalhin na natin sa tricycle. Yan ang buhay, probinsya. Yan, ang nakuha na namin, puso ng saging, isang buwig ng saging, tsaka buko, tsaka yung puno ng saging na papakalat sa pataw. Yan, At yan, at ginagawa ko na sa tricycle. So, yun. Yan ang ating dala. So, yun, at papunta na tayo, paalis na tayo. Punta na tayo ng pauwi na ng bahay. Yan. At taga-video mo ng asawa ko. At paglabas namin yan ng highway paglalabas namin ng highway yan mga kabatang. Hindi yan. So yun. Nandito na kami sa highway. Kaganda man ang highway din Kaya sa bukid, paglabas mo. So yun. At dito kami sa bahay. Yan. Binuksan na naman ang gate ng asawa ko. Pag kami napunta ng bukid, yan mga sugot, mga long slave. So nandito na naman yung aking anak. Talagang napakasipag niya. Yung aking panganay mga nando sa loob may ginagawa. Mga naghuhugas ng mga pinggan gayon. Yung
Pinadadala ko nga yung kakawating yan doon sa pataw para mapakain. Kasi pag ang batuta, at may iaalwas ko na yung mga karga dyan sa tricycle na yan, mga kabatang. Yun, mga kabatang, kung bago ko sa channel na ito, mag-subscribe kayo. At kung ano ang araw-araw kong ginagawa, ibablog natin yan. Yung family vlog. At dito naman tayo, baka sulit, dito naman tayo at malaki naman na itulong ng pag-vlog sa amin, ay di tuloy-tuloy na natin. Talagang marami namang nagbablog talaga ngayon sa panahong ito. Hindi malaking tulong talaga sa buhay ng tao yung pag-vlog. At yan, ilagay ko na yung mga saging yan at kukuhanin ko na yung saging para may pakain sa pataw. At kasama ko naman ang aming bunso, napakasipag naman ang bunso ko nga kay. Pati panganay ko kasi sipag, mana sa akin lahat ay. Yun, at papakain na natin sa pato yan, mga kabatang. At yan, yung bakod na ikadadating ko lang, ginawa ko lang namin din mag-asawa. Dahil so kaluwang ng likuran. Mahirap din pagkamaluwang ang harapan at likuran. Talagang wala nang ginawa kundi maglinis, magwalay. Marami pang puno sa mga tabi. Ang kuwang. So yun, tatagay na natin yan para mapakain na makakuha ng pataw. Yun, kakainin din yan ng pato yung mga kakawating yan. Pag yung mga gutom, kinatunutok-tok nila yan, yung kakawate. So yun, natatagay na natin para mapakain sa pataw. Masarap po ang pato dito. Yung pag niluto, mga pato time. Pwede din kalderetahin ng pato. Tsaka malaki yung kilo ng pato dito, ang pagkakala ko 350 yata ang isang kilo. Minsan ang isang kilo ng pato merong 4 na kilo, 3 kilo. Di malaki na ang isang pataw, malaki na kikitain mo doon. Dami makaitlog ng pataw. Minsan yung itlog niya 20, minsan 30. Nakapagpalaki niya, hindi kayo naman dami na ang pataw. Tsaka hindi pa masilang alagaan ng pataw, kahit ano pa kami kinakain. Yun ang maganda sa bukid, yung pataw. Manok, meron din kami kaunting manok. Hindi naman, pero bukas kami sa pataw. Kasi malaki nga kita sa pataw. Isang bintahan agad, lagay na, alam mo nang kikita ka. So yun, kukuhanin ko pa yung isa, yan, at tatad ko na, isang pataw. Maraming pato yan, meron maliliit pa dyan, hindi pa kasama din yan Pagkakabilang ko diyan, ang bilang ng asawa ko mga 40 ulo pataw. Tapos nangingitlog na ho yan, kadami ng itlog. At yung isa, kinuha ko pa rin yung isa, may mga ubod pagka nagugutom mga pataw, tinutuktok nila yan, talagang maubos yan. Yung kuha na saging na yan, mga kabatang. Yung patong yan. May tubig-tubig din po yan yung pataw. May tubig-tubig din po yung saging na yan Kaya gusto rin ng pataw. Yan, yung likod ng bahay namin. Yan lahat pinabakuran ko. Pinabakuran yung tabing gayon, pinabakod lahat ng asawa ko yan. Yung kabahayan namin. Kasi yung kabila, may mga bahay na dyan. Dati nung kami nakatira dyan, wala pang bahay dyan. Nakapag-alaga pa kami ng baboy. Ngayon, hindi na pwede mag-alaga ng baboy kasi yung kulungan ng baboy namin ay may bahay ng katabi. Talagang mga isa lang ang dipa bahay na. Yung katabi ng ulbo ng baboy, kaya hindi na kami pwedeng mag-alaga dyan ng baboy. So yun, mga kabatang, at yan ang mga pataw. Kagandang mag-alaga talaga ng mga pataw, mga kabatang. So yun, mga kabatang, at inaayos ko itong yung pangharang sa pataw para huwag makalabas. Aking nire-repair. So yun, at ginagawa po natin ay bibiyakin na natin yung mga buko kung nadala natin kanina. Yung buko. At para magawa na nating makapuno buko salad yan. So yun, at napakadaming tubig nito. Kaya yung tubig, hindi namin tinatapon yan. Yung tubig. At gawa ng maganda sa katawan yan. Lalagay muna namin sa rep. Para may mainom. Kasi sa init ng panahon ngayon,
Ay ano, yun at nakainom na nga ang bunso ko ng ano ng buko juice at kasarap daw ng ano buko juice. So bubuksan natin yung makapuno. Dalawang makapuno po yan yung nakuha nung nag-harvest ng nyog may nakuha makapuno. Kaya gagawin natin makapuno buko salad at lalawkan natin yan ng mga ano ng mga ricado. Yung sabaw naman itatapon na niyan. Yung sabaw. At yan iba ang lasa ng sabaw niyan. Kung ang sabaw niyan malapot, hindi pa. Medyo medyo hindi pa gaano kasi merong makapuno na itim na ang bao. Yun pagka itim na ang bao, ang sabaw na malapot na. Pwedeng isama yung sabaw. Pero yan, hindi pa malapot ang sabaw. Itapon na lang yung sabaw. Kasi yung mga itim ang bao na, yung magulang na makapuno, talagang yun walang gaano sabaw, talagang malapot sabaw noon. Pero ito iba. Ang sabaw parang tubig lang na buko. Kaya tinatapon na lang namin. So yun, maya kakayaw din na. Yung mga bukong yan. Mahirap din magkayod yan ay. Doon sa mga pistahan sa amin sa Batangas Sige na kinakayod yung mga buko, yung buko. Kung walang katulong napakahirap, makakangalay din ng pagbiyak niya ng nyog. Tapos pag yung kinakaskas ang buko ng nyog para gawing buko salad. Pag walang katulong talagang ngalay. Napakasarap naman yan. Talaga lang ingredients niya medyo mahal-mahal. Yung mga ingredients ng mga buko salad. Pero pag nagawa mo naman yan, sulit na sulit naman ang sarap. At yan, at nuupisahan ko na. Biyakin ng lahat ng buko. Yung mga sabaw niyan, iipon ko. Sabi ko, ilagay mo na sa rep para yung tubig malamig. Para pagkain namin mamaya mga tanghalian, may mainom kami. Maganda sa katawan niyan. Yung buko juice. Sa mga mga UTI, gamot yan. Doon sa mga kidney, may mga kidney ka. Pampalinis ng kidney. Mga kidney stone. Linis niyan yan. Yung mga buko juice niya. Yan ang kagandahan dyan sa bukid. Pag kayo may lupa, may tanim ng mga saging at nyog. At hindi pa bahalang araw, hindi ko pa ilang malinisan at maraming nga tayong ginagawa. Marami din pa tayong iniisip na business kung ano ba itatayo natin business dito sa Mindanao, malapit lang sa bahay namin. Kasi meron kami tindahan dyan. Ituloy ko yung mga paninda dyan. Dadagdagan na lang. Ngayon, marami pa akong ginagawa at marami pa akong nililinis. Dahil ngayong asawa ko hindi na magapgapan yan sa dami ng ginagawa. Kaya ngayon ko na lang nalilinis ang mga kapaligiran ng bahay namin. Yung mga kwang-kwang yan. Yun, at marami na tayo nakuhang tubig ng nyog. Sawang-sawa na din sa tubig ng nyog. Talagang pinilit kong ilagay sa rep lahat para walang matapon. Sayang yan, talagang maganda sa katawan yan. Pag nakainom na isang pitchil niyan yung mga toxin mo sa katawan alis yan, tsaka yung malinis ang sa kidney mo. Yung tubig ng nyog. Ito gustong-gusto ng anak ko yung lagyan niya, kanyang lalagyan ng baunan niya. Masarap daw ang tubig ng nyog. At yan ang panganay ko, yan. At talaga namang masaya ako ng karne, kabanding ko ng aking mga anak. So yung kinakayod na nga po ng aking asawa yan, yung buko at saka yung makapuno. Talagang tsaga-alaan hindi magkudkod. At yan na nga po, nalahok na yung mga nata, mga kondensada, kung di ko pala kung anong inilagay, asukal. Pinaglaw ko na yung makapuno at saka buko. Talagang sibukan nyo at napakasarap niyan. Makapuno, buko salad, may lahok nata. O di ayos. Yan, ang mga nilahok. Talaga namang tsaga-tsaga pagka yung magagawa niya. Medyo marami-rami rin na hirap niya kayo din. Sa nyog, talagang ang kamay mo niyan, kundi nagpalitan kami yung mag-asawa Yan na nga mga kabataan at yan, tapos na ang ating isang araw na vlog for today. Nawa po kayo ay manasiya sa aking mga vlog na ito. At talagang ako po tuloy-tuloy ang ating pag-vlog at kayo po huwag mananawang manood nito. At malaking tulong po sa amin. Salamat po.